Sa hapon na ito, no, gusto ko naman na tingnan, commitment pa rin naman, pero sa ibang aspeto. Kung sa panahon natin ngayon, hindi ko alam, ano bang tawag sa mga panahon namin, Millennials, Gen Z, hindi ko alam. Millennials. Ikaw, Juris. Gen Z. Gen Z. Sino ba? Yung mga, Kami. Alba. 60s tayo. ah, sabi ni Kay, millennial, 50 years old. Wala pa ako doon, di ako millennial. pero ano, isa lang sa obserbasyon, no? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Yung Gen Z ang Yung mga, latest. yan, yung mga kabataan ngayon. Yan. Kayo yan. Gen- Millennials. Isa Hindi sa... pa rin kami. Ano pa ba dati? Centennials. Millennials. Baby boomers. Baby boom. Gen Ayun. Z yung 1997 to 2012 pinaka. Gen Tapos millennial, 1981 to 1996. Di millennial tayo. 1981? 1981. Generation X, 1965 to 1980. Generation X tayo. Hindi pa. 1965 eh. 1961 ako eh. Eh, 60. So, baba siya. 1960 siya eh. Baby Boomer, 1946 to 1964. Baby boom. Oh, baby boomers. Mga babies pala eh. Kaya pala mga isip baby. Ayan. So, Gen Z yung latest. Yung pinaka, yung hanggang 2012, 1997. Ano yun? X, Generation X? Kayo, yung mga yung mga nauna. Opo. Yan. So, makikita, mapapansin daw. 61. Opo. Ay, 61 ako. Kung 1960 ka, 61 ako. Maganda ka sa akin isang taon. Okay. So yun, no? Wala ako maganda. Isa daw sabi sa mga nakita ko, mga nabasa ko rin. Isa daw sa napapansin nila sa mga Gen Z, takot na takot sa salitang commitment. Hindi ko alam kung totoo. Kayo na ba yun, Gen Z? si Gen Oo Z. yun. Oo yun. Totoo. Alam mo sila, mga ngayon. Ah, Silang ano, yung silang parang mga YOLO. Ayan. parang mga mas responsable. So, tinignan ko, bakit ganun? Kasi ako napapansin ko kasi mga handle ko sa work. Yung mga tawag nga iba sila sa akin. Meron nga ako katrabaho kahit dati yung tatay. So itong mga to, ay sabi natin, Gen Z yan for sure. Bakit? Excuse lang. Ilan taon ka na, brother? Yung totoo. yung hindi mo totoo, ano? Alam mo sa palagay nyo. Meron ba hindi ko alam mo sa palagay nyo. Kasi pag tinatanong ako, kasi ano po palagay niyo? 30 plus. 30 plus. So 30 plus, 31 to 39. Mga 35. Mga 35 yan. Gusto ko maniwala. Wow. Yan. Sabi ko kasi 1996 ako. Kaya 29 pa lang ako. 1996 ako nagtapos ng elementary. Tanda ako. Ibig sabihin, Edad mo lang panganay ko. D plus ano? D plus 12 yun. 1983 po ako. 42 na ako. Oh, talaga? Ano, hindi. Matanda pa sa'yo yung panganay ko eh. Kaya, Year of the Pig ang 1983. 1991 Yes. Kaya tinatanong ko kung yung totoo. Ayan. So, tinignan ko, no? Bakit kaya takot sa commitment ni Gen Z? Sabi din sa nakita kong report, commitment issues. May term pala to. Gamophobia, yung term dito sa commitment issues. Anong phobia siya? Gamophobia. Yan. Sabi dito, bakit may commitment issues? Kasi meron daw takot or pagdadalawang isip, fear or hesitation in forming long-term relationships. Ayaw rin nila magbigay ng promises. At ayaw rin nila yung taking steps, moving forward sa buhay. Parang kaya ayaw nila commitment kasi baka mamaya sa isang banda hindi nila mapanindigan siguro o di ka ayaw nilang mag-fail. Siguro ganun. Iwas pusoy sila. Iwas pusoy. Yan siguro. Tapos mag-ano sila tapos iwalay na. Ayan, pagdating sa mga sa mga relasyon, maraming ganyan, no?
Kaya ayaw nila mag-commit either sa relasyon man yan o sa isang bagay. And kaya parang parang XOXO yung yung buhay. So dito na makita naman natin, may tamang lugar naman yung commitment. Hindi ka naman talaga pwede na mag-commit sa isang bagay na alanganin ka. Kasi napaka-irresponsable naman nun, di ba? Lalo na kung yung mga high risk, di ba? Lalo na kung... Yung kabataan. yung mga... Hindi sila nang hindi na kami. Pero dapat, sa akin, isa sa parang rule of thumb, sinasabi ko rin sa mga katrabaho ko, yung mga bata, sukat muna bago talon. Parang ba, sa swimming ka, hindi mo alam, baka mamaya, 10 feet pala yan, tumalong ka na dyan, ano gagawin mo? So sukat muna bago talon. Kaya tama naman na yung meron kapag hesitate sa commitment, tama lang, kasi ginagamit mo, inaaral, di ba, sinusuri mo muna. Bago, sige, bahala na, hindi naman tama yun. Commitment is not wrong in of itself. Hindi naman rin masama na mag-commit tayo sa isang bagay. As long as tama yung pinagkukommitan mo for the right reasons, mag-commit ka dyan. Pero ang pinag-usapan natin dito ngayon sa ating pag-aaralan, yung mga totoong disipulo ni Kristo, kailangan nila ng commitment. Kung maalala natin yung nagamit ko last time sa John 6, di ba, yung pagkatapos silang pakainin, sumunod pa rin sila kay Kristo. Tapos yung sabi ni Kristo, sumusunod lang naman kayo sa akin kasi nabubusog kayo, may pagkain kayo. Tapos dating sa kanila parang, teka, ang talas naman yata ng dila ni Jesus, di ba? Yun, nahamon na sila doon sa mga bagay na mahirap sundin, tumalikod na sila. Hindi na sila sumunod. So, hindi sila nag-commit, no commitments. Yan. So, dito, kailangan, ang totoong mga disipulo ni Kristo, may commitment dapat. At yung commitment na pag-usapan natin sa hapon na to, commitment to holiness. Meron tayong dapat commitment sa kabanalan. Meron lugar ang kabanalan sa buhay mananampalataya. There's a place of holiness in the Christian life. Diba? Tandaan natin, kung meron man katangian na dinescribe ang Diyos o ang sino ang Diyos sa Biblia, kabanalan. 3 beses ngayon nakita ni Isaiah, holy, holy, holy. 3 beses inulit. Ang mga Hebreyo, pag ganun yung kapamamaranan nila, para i-emphasize, inuulit-ulit nila. Diba, yung kunwari Pilipino, kailangan talaga ulitin, parang diba naririndi tayo. Oo. So, ganun yung mga Hebreyo, ganun yung kaparaanan natin nila. Tayo, diba, gumagamit tayo ng mga pasukdol. Diba, yung sobra-sobra, yung mga ganyan. Pinaka. Pero ang mga Hebreyo, inuulit nila paulit-ulit 3 beses. Yun lang yung katangian ng Diyos na inulit-ulit sa buong Biblia. Yun yung naglalarawan kasi kung sino yung Diyos. Yun yung likas niya. Yun yung being niya. Ang Diyos ay banal. Kaya dapat din sa mga tinawag ng Diyos, sila ay maging banal. Ano yung lugar ng kabanalan sa buhay natin? Sa oras na tayo binago ng Diyos, kung totoo tayong binago ng Diyos, yung genuine conversion natin, nagpapakita yan dapat na meron tayong struggle sa mga bagay ng mundo laban sa bagay ng Diyos. Lalo na, sabihin natin kung bagong convert tayo, nandun yan Babalik ka ba doon sa nakasanayan mo? Ipagpapatuloy mo ba yan? Gaano ka ba kadali na mahatak pabalik dyan? Mahirap nga naman kung wala kang, sabihin natin, wala kang struggle, di ba? Parang wala naman nagbago. So nandun, yan dito tayo mahahamon kung i-pursue ba natin yung kabanalan o magiging madali sa atin para bumitaw at bumalik sa kasalanan. Yung mga pamumuhay na nakasanayan natin, nakagisnan natin, yung mga kaibigan natin na maaaring sabihin natin, wala naman nadudulot na mabuti sa atin, yung mga naghikayat pa sa atin sa kasamaan. Paano mo ngayon sila tatratuhin? Sabi nga sa sinasabi ni Pastor Rene, yun na bago siya, yung mga tingin ng mga tropa niya, mga repapips niya, parang nababalyo daw siguro yan. Kaya mo na si Rene, nabalyo lang yan. Ganun yung tingin sa kanya. Kasi meron ka struggle. Hindi lang doon sa lifestyle, kundi pati sa friends mo na rin.
'di ba, sa environment mo, lalo na paano kung ikay namulat doon sa mga peer pressure, sabihin natin mga masasamang barkada. 'Di ba, kung namulat ka diyan, paano ngayon yung pakikitungo mo diyan? So may struggle ka dapat sa environment mo. Ngayon, kung totoo yung pagkabago sa ng Diyos, yung genuine conversion na tinatawag, hamunin tayo, yung convert, kung ano yung mga disposition natin sa kasalanan. Doon kasi masusukat yan eh. Maring hindi pa ganun katatag yung paninindigan natin, lalo na bago pa lang tayo. Siyempre, nandiyan mga pangamba. Paano ko ngayon? Kung mari, ikaw lang Kristiyano sa bahay nyo, tapos sabihin natin yung environment sa bahay nyo, puro away, mga ganyan. O di ka, puro bisyo. Paano ka ngayon, di ba, makiki-fit in, o di ka pakiramdaman yan. So, mahahamon pa rin tayo kung ano yung magiging takbo ng buhay natin sa likod ng mga ganyan. Magpapatuloy yung mga digmaan natin sa buhay. Hindi naman matatapos yan dahil sinabi natin Kristiyano na tayo eh. Doon pa nga lalo CCD yung laban eh. Dahil nga sasabihin nila na ay Kristiyano kayo. At sinasabi nga, itong pursuit ng kabanalan, yung pagpapabanal, yung sanctification, yung paghahangad natin ng para maging banal, yan yung fork, yan yung maghahati. Pero isang daanan maghahati, yan yung paghahati na yan. Ano bang kukunin mo? Yung kabanalan ba? O babalik ka ulit sa kasalanan? So ito yan yung fork in the road na tinatawag. Yung ating commitment, kung nasan ba talaga tayo. Tandaan natin, hindi natin pwedeng i-pursuit ng dalawa sabay. Isa kaliwa, isa kanan, walang diretso. Isa kasalanan, isa kabanalan, hindi pwedeng sabay yan. Isa lang, ipapipilian natin. Yan yung dyan tayo magkakaroon ng desisyon na dapat yung desisyon natin buong puso natin, wholehearted. Hindi pwede yung masyado tayo indecisive. Mamaya gusto ko dito, tas mamaya dito naman. Pag komportable, doon ako sa kasalanan, pag masaya dyan. Pag nasa church ako, dito ako. Hindi pwedeng ganon. Dapat meron tayong wholehearted, saka intentional na pagkilos na tanggalin natin, patayin natin yung mga nais, yung mga pitan ng laman, yung mga paghahangad natin ng mga makasalanang gawi sa buhay natin, saka yung mga bagay na nakikita natin na nakakasama. So, meron nga po isang binasa na article sa Ligonier, sinulat ni Drew Dinardo. Sabi niya, the deeper my understanding of who God is, the greater my pursuit to be Him became. This is especially true when it comes to God's holiness. Sa madaling salita, ang totoong disipulo ni Kristo nagsusumikap maging gaya ng kanyang master. Kung maalala natin noong nakaraan, di ba sinabi ko, kung sinasabi natin, disipulo tayo na ganito, di ba ginagaya natin? Diba, disipulo ka ni Bruce Lee, so dapat nangangaratin, martial arts. Hindi ka into boxing siguro, o hindi ka into other things. Kasi pinamumuhay mo gaya ng master mo. Kung ang master natin si Kristo, sinisikap natin na maging gaya ni Kristo. Sabi nga niya, pag lalo pa natin ng unawaan at nakilala ang Diyos, sinisikap rin natin na maging gaya pa niya lalo. So ito, dahil banal ang Diyos, thrice holy God, sisikapin natin dapat na maging banal din. Magkaroon rin tayo dapat ng wholehearted na commitment sa kabanalan ng Diyos. At habang sinasabi natin na meron tayo mga believers, may pananampalataya tayo kay Kristo, lalo pa nga dapat na makitaan sa atin na totoo yung pananampalataya na yan. Na totoo na tayo nga ay kumikilos sa isip natin o sa aktual na gawa natin, yung mga naisin natin na maging gaya ni Kristo. Kung hindi tayo consistent sa pamumuhay natin, kung hindi tayo consistent na gamitin yung mga kasangkapan ng biyaya, kung hindi tayo, sabihin natin, hindi tayo active na lumapit sa Diyos, madali tayong matangay ng alon. Alon ng, sabihin natin, yung mga temptasyon, alon ng pagbalik sa kasalanan, alon ng disobedience sa Diyos, napakadali niyan pag hindi tayo lumalapit sa Diyos. Pero the more na lumalapit tayo, mas magkakaroon tayo ng desisyon, mas magkakaroon tayo ng paninindigan, pamumuhay na sundin ang Diyos. Mas sabihin natin na mas napapadali na sumunod sa Diyos. Yung mga temptasyon, siguro, mas mapapansin natin parang humihina.
Di ba? Oo, mga bagay. Parang mas malakas tayo. Diba? Sa harapan ng mga... Yun. Kung kaya't ang mga mananampalataya, sa paglapit natin sa Diyos, sa ating commitment sa kabanalan, dapat pa nga makitaan tayo rin ng kagalakan sa ginagawa natin. Ang pangit naman nun na yung napipilitan lang. Hindi, walang commitment yun kung napipilitan lang. So, balikan ko, no? Commitment to holiness. Dapat meron tayong buong puso, wholehearted commitment sa holiness. Dito magre-refer ako do sa Sunday School ni Pastor Noel na nag-publish siya. Kinulit yun sa isang libro, yung holiness. Sabi niya dito sa commitment to holiness, holiness is not treated with due seriousness by professing Christians. Hindi daw siniseryoso ng mga nagsasabing sila'y mananampalataya. Totoo kaya yun? Pag nakikita natin, hindi siniseryoso yung kabanalan. Maring, madami. Hindi naman rin lingid sa kaalaman natin. Marami nagsasabi na sila'y mananampalataya pero hindi nila siniseryoso yung kabanalan. Hindi nakikitaan. Kung ano nga, no? Kung siguro kung gagamitin natin yung lengguwahe natin, wasan banda. Diba? Diba sa talampakan, may mga ganun, di ba? Yun. Parang maganda ko. Banda. No, di ba? Yung gandang-ganda sa sarili. Di ba? Saan banda? Yan. Bakit kaya? May tatlong bagay tatlong example na binigay si Pastor Noel. Sabi niya, una, many who claim to possess salvation does not characterize holiness. Sinasabi lang nila na sila'y ligtas. Pero hindi naman sila makita ng katangian ng kabanalan. Naalala ko dito, yung habang binabasa ko dito, ang naalala ko meron dati, tanyag na pastor ito. Nangaral siya patungkol sa honorarium. Sabi niya, ang root word daw ng honorarium ay honor. Kung ino-honor mo yung pastor mo, dapat malaki yung honorarium. Ganyan. Sabi niya, nangaral siya. Pagkababa niya, pagkatapos daw niya mangaral, may nag-shake hand sa kanya. Iba yung naramdaman niya. Pagkatapos daw mag-shake hands, nakita niya, libo-libo. Yung inabot sa kanya. Tapos yung isa naman daw, ganun din, mas madami. So sabi niya, talagang nararamdaman ko yung pag-ibig niyo sa akin. So sa ganung aspeto na susukat. Ang malungkot dito, pastor to. At nangangaral siya ng ganito. Pero nakita natin, yung kalooban pala niyan, nakatuon doon sa nakukuha niya. So ito isang example na masabi natin na claiming to be a Christian. Pastor, dapat, siyempre, Kristiyano yun. Dapat, sabi niya, meron siyang kaligtasan. Pero ang nakikitaan sa kanya na katangian, hindi kabanalan, gahaman sa pera. Ikalawang dahilan, sabi ni Pastor Noel, sinfulness is given consent or becomes a justification for disobedient lifestyle. Ulitin ko, sinfulness is given consent, pinapahintulutan ng kasalanan, or becomes a justification for disobedient lifestyle. Ito na parang nagiging nagiging lisensya na sa makasalanang pamumuhay. Naalala ko dito naman, sabi ko, naalala ko dito, yung isang senador na parating nadadawit yung pangalan niya sa mga issue ng korupsyon. Si Villanueva. Pero ang sabi niya dito ano sabi niya nung interview? Pinatawad na ako ng Diyos So pinupunto niya yung integridad daw niya pati pananampalataya niya. Pinatawad naman na ako ng Diyos. Hindi ko na rin sabihin. Ayun ang niya. So masabi natin totoo man o hindi. Yung pag-invoke sa kanya, nadawin siya doon sa mga kontrobersya na yan. Pero bakit ganun yung reasoning niya? Pinatawad naman na ako ng Diyos. So, di nagkasala siya talaga. Siya na makakasagot nun. Diba? So, mangyayari, kung nagkasala ka man, ginagawa mo ngayon tuloy na justification na pinatawad naman ako ng Diyos. Pero, nagkasala ka bukod sa Diyos, sa lipunan, alam mo yung ginawa mo. Yes, dapat doon ka magbayad. Namin niya. So, ito, Hindi ka naman hihingi ng tawad kung wala kang kasalanan, di ba?
So nagiging ano na parang yung sinfulness, yung pagiging gahaman, di ba? Sa gahaman din naman yun, yung ganyan. Nagiging ano na nga tuloy ngayon, okay lang kasi pinatawad naman na ako. So ito ba yung masasabi natin na may pagkaseryoso sa kabanalan? Hindi. Pangatlong kadahilanan, sabi ni Pastor Noel. So yung una, many who claim to possess salvation does not characterize holiness. Pangalawa, yung sinfulness is given consent or becomes a justification for disobedient lifestyle. Pangatlong kadahilanan, bakit hindi siniseryoso ang kabanalan, sabi ni Pastor Noel, wrong teachings, sending people to wrong conclusions and wrong practices. Mali yung pagtuturo. Siyempre, mali rin yung application. Mali ngayon yung, dahil ganun yung naunawaan ng mga nakapakinig, ganun yung sinabi sa kanila ng application, ganun yung gagawin namin. Naalala ko naman dito, ilan lang to, this week lang, may kumalat na video na may traffic violation. Hinuli sa daan. Sabi nung tinitiketan, iglesia naman ako. So ngayon, ginagamit niya yung pagiging iglesia para hindi siya tiketan ng officer. Na alam niya siguro iglesia din yun, officer. So ganito ba yung pagtuturo? Maaari siguro na may pagtuturo sa kanila na yung kapatid mo yan. Di ba? Pwede mong takpan ng pag-ibig, di ba? Oo. Di ba? Ano yan? Ginagamit nila yung tatak natin. Nagiging di ba? Parang ano ba yun? Parang pass na, no? Para hindi sa ano yun. din, sa ano, ito din, sa mga Coast Guard, sa ano ganyan, meron silang password. Oo, di ba? Pag May nabanggit. password sila. Nabanggit. Tas, Tropa. diba? Ayan, diba? So may mga ganyan na mali yung mali yung application. Diba? Hindi dahil miyembro ka ng malaking iglesia na yan. Ibig sabihin kahit mali yung ginawa mo, so mali. Diba? So ito yung yung isang example do sa wrong teachings, sending people to wrong conclusions and practices. Kung kaya't hindi siniseryoso yung kabanalan. Ginagamit pa, 'di ba? Nagiging lisensya pa. So ito yung nakikita sa obserbasyon sa paligid sa buhay natin ngayon. Ngayon, kung ito yung mga obserbasyon, tapos sinasabi nga natin na dapat meron tayong commitment sa kabanalan, kaya kailangan ipagtibay natin yung utos sa atin na mag-commit tayo sa kabanalan. Karoon tayo ng pagpapatibay. Una sabi dito, ano yung mga imperative na yan? Sinusunod natin yung kabanalan, nagsusumikap tayo para sa kabanalan. Unang-una, it is commanded as duty of all Christians. Lahat ng disipulo ni Kristo, inuutusan sila na maging banal. Halimbawa, Hebrews 12:14, holiness without which no one will see the Lord. So nandun na kailangan magsipag tayo, nandun dapat yung makita sa atin, i-pursue natin yung kabanalan para makita natin ang Panginoon. Kalawa, tingnan ko saan ko lang. Kung may Bible kayo, ito yung teksto natin. 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Basahin ko, 1 Peter chapter 1. Yan, 1 Peter chapter 1, medyo yan. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Basahin ko sa English. In English. Yan, sabi. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy for I am holy. Etong verse 16, ginamit ito sa pagkakatawag do sa kila Moises at Aaron ng panawagan ng Diyos. Maging kayong banal dahil ang tumawag sa inyo ay Diyos na banal. So kung meron tayong panawagan na ganito, dapat magsikap pa tayo. Isalamin natin kung sino yung Diyos na tumawag sa atin. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, therefore, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, maging ka rin banal. 2 Corinthians chapter 7 verse 1.
Yan. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot ng Diyos. So nandun yung utos. Linisin natin ang ating mga sarili. So magsumipag tayo na sa kabanalan. So linisin natin ang ating sarili. Ito yung utos sa mga mananampalataya. Pangalawa, no, it is not only na hindi lamang na it is commanded as a duty of all Christians. Ikalawa, it is commended as evidence of true salvation. Yan daw yung magpapatunay o ebidensya na ikaw talagang niligtas ng Diyos. Halimbawa, Matthew chapter 7 verses 13 and 14. Matthew 7, 13 and 14. Yan. Ang makipot na pintuan, yung narrow door. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kaunti ang nakakatagpo niyon. So ito yung sinasabi na sa atin natin Panginoon, no? Doon sa malapad na daan, marami pupunta. Doon sa makipot, kukunti. Siguro kung isipin natin, ayaw nila mahirapan. Diba? Gusto nila madaling pamamaraanan lang. Sino ba yung pumupunta doon sa makipot na daan? Yung mga mananampalataya. Ito yung paghahalin tulad, yung comparison and contrast na ginagawa ng ating Panginoon. Makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay. Ang kinakarakter dito, yung mga mananampalataya. Sila lang naman yung pumupunta, di ba? Pumapasok sa pamamagitan ng masikip at makipot na daan patungo sa buhay sapagkat sila lang yung pinagkalooban ng buhay. Hindi natin ma-expect na ang mga tao ng mundo pupunta doon sa makipot at masikip na daan. Kundi yan ay pagpapatotoo na totoo nga yung kaligtasan na meron tayo. So hindi lamang yan utos sa atin, nagampanan natin ang tungkulin ng kabanalan. Hindi lamang rin yan patotoo bilang mga totoong mga niligtas ng Diyos, kundi katlo, it is contrasted with every counterfeit of the Christian faith. Yan ay sabi natin ng paghahambing o pag-iiba. Maraming counterfeit, peke, di ba, mga japiks, mga hindi naman pala totoo na pananampalataya na sinasabi nila sila ay Kristiyano. Ang kabanalan yung magiging paghihiwalay doon sa legit, saka doon sa seems legit. Tingnan natin ito sa 1 Timothy chapter 6. First Timothy chapter 6 verse 3. Yan. 1 Timothy chapter 6 verse 3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mauhusay na salita natin Panginoon Jesucristo at sa aral na iyon ay sa kabanalan, siya ay palalo, walang naunawang anuman at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita at pinagmula ng inggit, away, paninirang puri at masamang hinala and so on and so forth. So dito pinapakita sa atin yung aral ayon sa kabanalan. Ito daw yung distinguishing mark. Ito yung makikitaan para masabi kung ang isang tao totoo nga yung kanyang pananampalataya. Kung nagtatranslate ito sa kabanalan. Laban do sa mga nagsasabi na bagamat nangangaral sila katotohanan, totoo naman ng tinuturo, pero hindi sa ayon sa kabanalan, hindi rin nagtatranslate sa kabanalan, mukhang mahirap yata na pagtiwalaan, mukhang mahirap yata na sabihin natin sundin, lalo na kung hindi naman niya yung walk the talk ba, hindi siya naglalakad ayon sa kanyang sinasabi. Mas madaling mako-convince tayo, 'di ba? Sa mga tao na totoo nga yung pananampalataya kasi nakikita ko.
ano base rin sa ano sinasabi niya. Mahirap paniwalaan na yung isang nagtuturo pero iba naman yung ginagawa. So nakakalungkot lang na ito yung sakit na marami sa atin sa Kristyanismo. Tingnan rin natin, halimbawa sa 2 Timothy naman, chapter 2. Yan. Sa bandang dulo, verses 19 and onwards. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nanatiling matatag sa may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So nandun sabi, no? Kilala ng Panginoon. Totoo yan. Kilala ng Panginoon ng kanya. Pero ang utos dito ay lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa Panginoon. Lumayo tayo sa kalikuan. Pag sinabing liko, no, parang baluktot. Baliko-liko, bako-bako yan. Pag sinasabing bako-bako, yung daan, baluktot, yung daan, liko-liko, ito hindi lang unorderly, kundi pag ginamit sa salita ng Diyos, yan yung mga gawi ng walang kabanalan. Lumayo daw tayo. O ikaw'y totoong mananampalataya, lumayo ka sa mga katuruan na may bako-bako. Hindi man yung kanyang outright na mga tinuturo, kundi lalo-lalo pa na nakikita sa buhay. So nandun yung utos sa atin, dahil duty yan, inutos yan, gampanan natin ang kabanalan kung tayo mga totoong mananampalataya. Yan rin yung nagpapakita, nag-ebidensya ng totoong kaligtasan, at yan din yung nag-iiba sa atin sa mga nagsasabi na sila may pananampalataya pero hindi nakikitaan ng kabanalan. Ganun kabigat, ganun kalaking factor yung kabanalan. Kaya isang lesson din na makita natin dito, ang totoong mga binago ng Diyos, yung genuine Christian conversion, ay nagre-resulta yan na transformation tungo sa kabanalan. Hindi palayo kundi transformation niya tungo sa kabanalan. Papunta doon. Di ba nga, tayo niligtas, tinawag tayo ng Diyos, pinababanal tayo, sinasanctify. Di ba, hinuhulma tayo, kinukonfront tayo sa wangis ni Kristo. Inihahanda tayo sa magpawalang hanggan. So doon papunta sa kabanalan ang pagbabago na ginawa ng Diyos. Isahin ko dito sa Confession of Faith ng mga Baptist sa 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 26, patungkol sa iglesia, paragraph 6. Open ko na. Yan. Chapter 26, paragraph 6. Yan, sabi dito, the members of these churches are saints by calling, visibly manifesting, and evidencing. So, pinapakita. Visibly, nakikita. In and by their profession and walking their obedience unto that call of Christ. May pagsunod kay Kristo. Yan. Do willingly consent to walk together according to the appointment of Christ, giving up themselves to the Lord and to one another by the will of God in professed subjection to the ordinances of the gospel. Sa madaling salita, ang mga mananampalataya, sila yung mga banal, nakikita sa kanila ang pagsunod kay Kristo. At ang pagsunod na yan ay tungo sa kabanalan. Naroon parati nakatali ang kabanalan kung ikay ay sumusunod kay Kristo, meron kang obedience kay Christ. Nandun yung pag-pursuit mo o yung paghangad mo, pagsusumikap tungo sa kabanalan. At hindi maging malinaw sa atin na hindi tayo nagpapakabanal para maligtas. Kundi tayo nagpapabanal dahil tayo niligtas na. Walang maghangad ng kabanalan kung siya hindi niligtas ng Diyos. Kundi tayo ay pinababanal sa ministeryo ng Banal na Espiritu, tayo rin mismo pinapatay natin yung mga natitira natin mga kasalanan dahil tayo ay niligtas na ng Diyos. Kung meron man na isa na hindi nagsusumikap sa kabanalan, pinapakita lang yan na hindi siya niligtas ng Diyos. Mahirap naman na magsabi na siya niligtas pero yun nga, saan banda? Yung kabanalan, hindi makita. Kaya maging hamon sa atin
Sa lahat naman ng mananampalataya, tinawag tayo para maging banal. Tandaan natin, hindi lahat naman ng mananampalataya tinawag kunwari upang mangaral ng salita ng Diyos. Hindi ganon. Pero lahat ng mananampalataya, for sure, tinawag na maging banal. So magkaroon tayo ng tiyakin natin, magkaroon tayo ng buong puso na disposisyon na gawin natin, piliin natin, we aim na gawin natin yung kabanalan sa buhay as a desired commitment. Para masabi na tayo ay nakikristo, mapatotohanan natin yung buhay natin na nakikristo, meron dapat commitment sa kabanalan. Ito ay hindi optional lamang, kundi ito ay required nga kung tutusin. Sinasabi natin na tayo nakikristo, ay makita sa atin yung kabanalan na meron tayo. At sa pagpursue natin ng commitment sa kabanalan, siyempre may mga ways tayo para gawin yan. Una-una, tanggalin natin or remove possible unnecessary things draining our time from pursuing holiness. Alisin natin yung mga bagay na pwedeng mawala kung yan ay nagiging balakid sa ating pagsusumikap sa kabanalan. Halimbawa, instead ng prayer time, natuon tayo sa kapapanon ng Korean drama. So yung mga ganon. Pwede nating, hindi ko yung sinasabi na masama yun yung Korean drama. Kundi, ayusin natin yung priority natin. Kung nababawasan yung oras natin sa kabanalan dahil sa mga bagay na yan, tanggalin natin, bawasan natin. Pangalawa, remove evident circumstances that entangle us to sin. Kung meron kang sabihin natin, no, may kunwari sa bahay, may Santo Niño kunwari. Tapos sabihin natin na binago na tayo ng Diyos, nanampalataya na tayo, tanggalin na lang natin. Yun. Para pagpapatutulan. Kasi mahirap lang, halimbawa, akala ko pa sa na kayo nag-church? Akala ko kinato na pinaniniwala nyo. Bakit hindi mo yata ma-let go? Parang gano'n. Papamasyarte. Parang, ano tawag doon? Parang, pati yung protection, no? Ayan. So, tanggalin natin. Kasi para hindi tayo ma-connect, di ba? Kahit sabihin natin, hindi, ano yan? Hindi na ako sumasamba dyan. Tanggalin na lang natin. Yan. So, tanggalin natin yung maaaring nagiging balakid sa atin. Tanggalin rin natin yung maaaring matali tayo sa ganon, sa mga kasalanan, lalo na, no, na makita ng iba. Tapos, pursue holiness, focus on our Lord and Savior while submitting to His will. Tandaan natin, sabi ko kanina, sa pagsunod kay Kristo, nandun parate yung ating pagsusumikap tungo sa kabanalan. Sinusunod natin ating Panginoon dahil nga tayong mga disipulo. Tapos nagpapasailalim tayo sa kanyang kalooban dahil nga tayong mga disipulo. Lalo na, dapat makitaan tayo ng kabanalan dahil ang ating Panginoon ay banal. At lastly, pursue holiness together with other believers. Mahirap sabihin na, nasa-sanctify naman ako mag-isa. Nandun lang ako sa sulok, nandun lang ako sa bahay, nakakulong lang ako, nagpapabanal ako. Mahirap naman yata yun. Paano nakikita sa iyo yung bunga ng banal na spirito? Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, mga ganyan. Paano nakikita yun sa iyo kung wala ka naman ibang kasama? Baka mamaya may kasama ka dyan, di namin nakikita. Mahirap naman. Kundi magsumikap tayo. Halimbawa, dumalo tayo sa pagtitipon. Diba? Doon nakikita sa atin. Na-exercise rin natin. Malay nga natin sa pamamagitan na ganito, nakikita natin, teka, parang magagalitin pa rin ako. Parang madali pa rin ako mapikon. So yan ay way para ng Diyos, para ipakita sa iyo, teka, meron ka pang kailangan i-deal sa aspeto na ito. So walang masama na nandoon tayo magkakasama. Yan nga ay pamamaraanan para sa kabanalan pa rin ng Diyos. Sanctification does not grow in isolation, but it grows with the brethren. Lumalago yan pagkasama mo ang kapatiran. Hindi yan lalago na mag-isa lang. Parang mga halaman lang. Di ba? May mga, kuwari, lalo na, no, yung mga vines. Di ba? Ano yan
Umahaba yan. Tapos di ba gumagapang yan, depende sa kung anong gagapangan nila. Ganun yung nagiging itsura na, di ba? Kaya iba paikot. O di ka makikita mo, di ba? May mga ibang halaman naman na kung nasan yung araw, nandun sila, di ba? Ganun. So may kailangan sila. Either vine niya na kailangan gapangan or halaman niya na kailangan ng araw. Hindi yan nabubuhay ng mga isa. Wala naman yata, damo lang yata yung nabubuhay. Hindi, kaya nga damo, di ba? Sinisirahan niya yung katabi niya, kinukunan niya ng mga nutrients, di ba? Ang isang mananampalataya, kailangan natin iba. Meron tayong kailangan na iba. Kapatiran, yung iglesia, kapulungan, marami. Wala nabubuhay sa, parang pangit tuloy na yung awit, wala nabubuhay para sa sarili lamang. Ganon din ang totoong mananampalataya. Nabubuhay tayo kasama mga kapatiran, nabubuhay tayo sa pagsusumipag natin, pagsisikap natin sa kabanalan, nabubuhay tayo para sa Diyos na banal. So ito yung na magkaroon tayo ng commitment natin sa kabanalan sapagkat yan yung unang-una nakikita. Mahirap naman na babalik tayo sa sinabi na, ay, Kristiyano ko ba saan banda? Yan, so mahirap yung ganun. Kundi magkaroon tayo ng wholehearted, intentional, active na commitment natin sa kabanalan. So ito lang naman yung gusto kong ibahagi sa hapon na ito. May mga gusto pa kayong tanungin, idagdag sa diskusyonan. Binabantayan